Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Rodel. Taong 1993. Probinsya ng Leyte. Hindi maiwasan ang pagtataka, lalo na kung dayo ka sa isang lugar. Kagaya ng binatang si Rodel, 22 taong gulang. Mula sa Maynila ay pumunta ng Leyte upang magpagamot sa isang albularyo. Wala namang sakit ang binata. Ang ina nitong nagdurusa ng barang ang ipapagamot. Buwan ang lumipas ngunit wala pa ring pagbabago sa kalagayan ng ina. Ilang ospital na ang napuntahan. Ilang doktor na rin ang sumuri. Subalit walang ni isa ang nakapagbigay ng tamang lunas. Malaking halaga na rin ang ginastos para sa medisina, na ang resulta, lalo lamang pinalala ang sitwasyon. Nang bumisita ang kaibigan ng ina, ito ang nakapagsabi na maaaring barang. Ito rin mismo ang nagsuwestyon na ipagamot na sa albularyo. Nagbigay ng pangalan at lugar. Ito sila ngayon. Nagtatanong kung saan matutunton ang nagngangalang Felipe. May pagdadalawang isip pagdating. Dahil may nagsabi na ang hinahanap na matanda ay hindi madaling kasundo. Na kung minsan hindi tinatapos ang panggagamot kapag nakasagutan ang kaanak ng pasyente o ang mismong pasyente. Binalaan na anuman ang sabihin ito, piliin na sundin kesa sagot-sagutin. May ilang beses na tinamaan ng sumpa ang pasyente dahil sa hindi pagkakaunawaan. Imbes na tulungan, tinuluyan pa ito. Tinawagan ni Rodel ang kaibigan ng ina. Kinumpirma kung tama ba ang pagkakalarawan sa matanda na pinagtanungan. Tumugon naman ito, kaya't nag-aalangan ng binata. Ugali ng nakakatandang kapatid na kasama ngayon ang mag-usisa. Hindi ito titigil hanggat hindi malilinawan. Ate Ima, baka pwedeng manahimik ka na lang muna. Isarado mo yung bibig mo kapag harap na natin yung albularyo. Kilala pa naman kita. Tutuloy na lang tayo kasi ang layo pa ng binahe natin kung aatras lang din. Isa pa, isaisip mo na para kay nanay yung ginagawa natin. Maliwanag ba? Wika ni Rodel. Aba, kung makapagsalita ka parang ang sama ko ha. O siya, ito na ang sityong itinuro ng tambay. Alin ba rito yung tahanan ng albularyo? Kubo raw pero kubo naman lahat ng bahay rito eh. Tugon ni Ima. Nilinga ng binata ang paligid. Sinuri ang bawat bahay. Hindi naglaon ay natukoy ang tahanan ng albularyo. Ang sabi ng pinagtanungan sa daan, merong bungo ng ibon at pusa sa bukana ng bakod. Pagkalapit doon, walang sagot mula sa loob. Nakailong ulit sa pagtawag kaso nga lang, parang wala namang tao. Hindi nagtagal, umandar na ang pagkamaldita ng kapatid. Ayaw nito ang maghintay at masyadong mainipin. Dumampot ng bato at kinalampag ang bahagi ng bakod na yari sa yero. Kagad naman itong pinatigil bago makabulabog. Subalit naagaw na ang atensyon ng albularyo. Malakas at buong boses ang nagpatigil sa magkapatid. Pati ang ina na nakaidlip ay nagising. Lumabas mula sa kubo ang isang matanda. Magulo ang mahabang buhok. Gayon din ang bigote na namumuti. Sa tansya ni Rodel, 80 taong gulang na ito. Matagal nang tahimik ang lugar na ito.
pero binubulabog ng mga dayo. Ano bang sadya nyo at kailangan pang kalampagin ng yero? Napakaiingay nyo. Wika ng matanda. Nandyan lang pala kayo. Ang tagal niyo pang sumagot. Magpapagamot ho kami. May nambarang sa nanay ko eh. Wika ni Ima na para bang may halong inis sa boses. Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo, Iha. Sino ka ba sa inakala mo? Ayusin mo ang tono dahil mas matanda sa iyo ang kaharap mo. Tugon ng matanda. Sinita ni Rodel ang kapatid na inirapan ang matanda. Ang binata na lamang ang nakipag-usap. Magandang araw po sa inyo, Manong. Ikaw po ba si Mang Felipe? May nakapagturo po sa amin na mahusay kayo pagdating sa panggagamot ng barang eh. Itong nanay kasi namin, biktima po siya eh. Nagbabaka sakali lang na matulungan nyo kami. Ako po pala si Rodel. Itong ate ko naman po si Ima. Wika ni Rodel. Magkapatid kayo. Baka ampun niyang babae. Ang bait mo. Halata sa boses at galaw. Samantalang yung isa ay parang pinaglihi sa demonyeta. Ang nanay mo. Tama. Biktima ng barang. Mamanarangan ng uri ng sumpa at iilan sa laman ng nanay nyo. Nabubulok na. Kaunti na lang din ang oras niya kaya mainam siguro na magpaalam na lamang kayo. Wika ni Mang Felipe. Kunot noong tumitig si Rodel sa albularyo. Hindi malaman kung sinasadya ba ang pagsabi o nagbibiro lang. Ngunit nang makitang seryoso ito, napahugot ng hininga ang binata. Manong, hindi ganyang klase ng tulong ang pinunta namin dito. Sabihin niyo na lang po kung tutulungan niyo kami o hindi. Alis din po kami anuman yung desisyon ninyo. Wika ni Rodel. Tumitig ang albularyo sa ina nila na nakasakay sa wheelchair. Hindi naglaon eh. Maluwag na binuksan ang pinto para maimbitahan sila papasok. Walang mapagsidla ng tuwa ng binata. Naglalaro sa isipan ang ideya na gagaling ang ina. Tahimik itong pinanood ang pagsuri ng albularyo. Naghanda ito ng batya na binuhusan ng dinurog na bagay ang tubig. Ibinabad ang bimpo at pinatong sa noo. Nagsindi ng insenso. Itinusok ang daliri. Kinuhanan ng kaunting dugo. Pagkatapos, nagsimulang magsambit na mga kataga. Kinapa nito ang bahagi ng katawan na nagkulay lila. Bilog na tila tanda ng bubog. Bahagyang napaaray ang pasyente. Nang diinan ay may lumabas na uod. Bawat parte ay meron. Isa-isa itong inalis. Dito napansin ni Rodel na unti-unting nakahinga ang ina. Kakaiba talaga ang mga mamanarangan. Maliit na uod, pero kayang bulukin ang laman ng tao. Sasabihin ko na lang para sa kalaman nyo. Maaalis ko ang barang, pero ang pagkabulok ng parte ay hindi na may babalik sa normal. Hindi ako salamangkero na isang salita lang. Mapapalitan ng bago ang mga luma. Wika ni Mang Felipe. Anong sabi mo? Ang sabi mahusay ka tapos ganyan? Anong klaseng albularyo ka ba? Tanong ni Ima. Yang dila mo talaga ano? Kakasabi ko lang na maaalis ang sumpa ng barang. Pero ang pagbabalik normal ng napinsalang laman ay hindi na. Uulitin ko para malinaw. Pag-alis ng barang lamang ang magagawa ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Wika ni Mang Felipe. Manong, kung sakaling maalis po yung barang, gagamutin niyo naman po si nanay, hindi ba?
Bahala na kung hindi babalik sa normal yung kondisyon ng organ. Basta mababawasan yung pagdurusa niya. Alam mo, iho, mas mabuti pa kung ikaw ang magsasalita kesa dyan sa kapatid mo. Magkakaintindihan pa tayo nang hindi humahaba ang usapan. Oo naman, gagamutin ko ang kondisyon ng nanay mo. Mababawasan ang pagdurusa niya. Pagagaanin ko ang kanyang pakiramdam. Teka nga, inalis mo na ba yung barang? Puro ka daldal dyan eh. Tapos maya-maya nasa katawan pa ni nanay yung sumpa. Sabat ni Ima. Dito na sumenya si Mang Felipe. Napatahimikin ang nakakatandang kapatid. Sinita naman ito ni Rodel. Sa kabila ng sinabi ng albularyo, kahit papano, nakahinga ng maluwag ang binata. Sa pagkakataong ito, may maaasahan pa siya. Matapos ang gamutan, pinagpahinga muna ni Mang Felipe ang ina nila. Sila naman ay binigyan ng unan at banig. Itinuro ang bakanting pwesto ng sala. Hindi na rin nakapagreklamo dahil wala ring pagpipilian. Sa unang gabi na pagsilong sa tahanan, hindi makatulog ang magkapatid. Hindi naman sa namamahay, sadyang tila may kakaiba lamang sa paligid. Kinumpirma ni Rodel kung nadidinig din ba ng kapatid ang mahihinang pag-ungol, ang nangangamoy sunog na buhok, ang pabalik-balik na pagdaan ng anino sa pagitan ng maliit na siwang sa kawayan na dingding. Kung bubong naman ang pag-uusapan, para bang mahawi ang pawid. Tinignan ng binata ang kwartong kinalalagyan ni Mang Felipe. Mahimbing naman itong natutulog. Sa kabila naman ay ang ina. Silang dalawa ng nakakatandang kapatid ang panay-palitan ng tingin. Hoy, hindi kaya may halimaw sa lugar na ito? Kinikilabutan ako. Bulong ni Ima. Samantalang si Rodel, sumenya sa kapatid na huwag mag-ingay. At nang makatsyempo, dahan-dahang gumapang sa may bintana para silipin ang nangyayari sa labas. Mayabong ang damo sa bahaging yun, ngunit malinaw na nakikita ang nakatayong nilalang. Hindi maunawaan ng binata kung paano nagkaroon ng ganong klase ng katawan. Hanggang tuhod lamang nito ang mga halaman na kung ikukumpara sa tangkad niya, lampas bewang. Isa pang napansin, mahaba at malapatpat ang braso. Ang mga daliri naman ay parang manipis na kahoy. Mahaba ang buhok na sumasabay sa galaw ng hangin. At hindi naglaon. Nag-iwas ng tingin si Rodel nang lumitaw ang malaapoy na nanlilisik na mga mata. Nagmamadali sa paggapang, pabalik ng higaan, sabay talukbong ng kumot. Makaraan ng ilang sandali, naliligo ng pawis ang magkapatid. Hindi na halos makahinga sa ilalim ng kumot dahil sa init. Idagdag pa ang umaalingasaw na amoy. At hindi nagtagal, madidinig ang ingay na parabang pintong sumasayad sa sahig. Dahan-dahan, nakakakilabot. Sinundan pa ito ng mahihinang pagtawa at matinis na boses. Inakala ng dalawa na sila lamang ang nagdurusa sa mga kababalaghan. Hindi pala. Umalingaw-ngaw ang boses ni Mang Felipe, sabay kalampag ng bakal. Malakas ang boses habang nagmumura. Pinapakitang galit. Binuksan ang bintana at hinagis. Binasag ang mga bote ng alak. Ang gasera sa tabi ay hinagis na rin. Punyeta! Sige, subukan mong lumapit. Tatadtarin kita ng pinong-pino. Anong oras na nang bubulabog ka pa rin? Nagpapahinga yung tao pero mapangahas ka. O sige, lumapit ka nang magkasubukan tayo.
Banta ni Mang Felipe. Tahimik ang paligid ng mga oras na yon kaya't umalingaw-ngaw sa buong dako ang boses ni Mang Felipe. Malutong ang pagmura. Sunod-sunod na tila sukdulan ang galit sa mundo. Saka lamang huminto sa pagbabasag ng maubos ang bote. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Rodel na unti-unti nang nawawala ang presensya ng nilalang. Tumigil na din sa pagsasalita si Mang Felipe. Hinihingal na napaupo. Ayos din yung pakulo mo, Manong no? Ang lutong niyo pang magmura, no? Una ni Ima. Alangan naman, nandyan na yung aswang sa labas. Ano ba gusto mong gawin ko? Imbitahan ko sa tahanan ko. Ganon. Kayo naman, walang magagawa ang pananahimik. Minsan magiging dahilan pa ng pagkamatayan. Kapag may napansin kayong ganon, murahin nyo kagad. Sabihin na kilala kahit hindi naman. Pakitaan ng tapang dahil kahit papano, matatakot pa rin ang aswang. Tugon ni Mang Felipe. Ano bang malay namin sa aswang-aswang na yan? Wala nga ganyan sa lugar namin Kaya ayaw kong magpatuloy ng dayo, lalo na yung tubong syudad. Mga walang kalam-alam, mga mangmang. Manong, maraming salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, parang hindi luluba yung aswang na yun O siya, bumalik na lamang kayo sa pagtulog. Susuriin ko lang ulit ang nanay nyo. Baka may pinuslit ang nilalang. Huwag na kayong mag-alala. Hindi na babalik yung aswang na yon. Wika ni Mang Felipe. Dito lamang nakampante ang magkapatid. At nagtiwala rin kay Mang Felipe dahil isa itong albularyo. Kinabukasan, nagising sila na nagkamalay ang ina. Maayos na ang pagsasalita. Nagagawa na ring iunat ang katawan. Magaan ang pakiramdam kumpara noong nagdurusa na hindi halos babangon sa higaan. Nakakapaglakad na rin ito ngunit hindi na muna pinakilos ni Mang Felipe dahil baka mabinat at mabigla ang katawan. Nang hinalungkat ni Rodel ang pinagbihisang pantalon para kuhanin ang pitaka, natigilan dahil wala na ito. Nagtataka dahil butas ang bulsa. Saktong mahuhulog ang laman. Dito naalala ang siksikan pagbaba ng sasakyan. Puro lalaki ang lumapit sa kanya. At dito lamang napagtanto na mandurukot pala ang mga lalaking yon. Nahihiya itong humarap kay Mang Felipe. Manong, magkano nga po yung ibabayad namin? Pasensya ka na po, may kaunting problema Nawawala po yung pitaka ko. Wika ng binata. Sabay lahad ng pantalon na butas ang bulsa. Natawa naman si Mang Felipe at ayon dito. Hindi naman siya nagpapabayad. Ang sa kanya lang, makatulong ka sa nangangailangan. Kaso para naman sa binata at sa ina nito, nakakahiya kung aalis sila na walang inaabot. Ano naman ang ibabayad nyo, Aber? Nawala nga yung pitaka nyo, hindi ba? Huwag nyo nang alalahanin yon. Hindi talaga ako naniningil. Sandali. Iniisip nyo ba na baka ibalik ko ang sumpa pagkaalis nyo na walang bayad? Nako, hindi yan mangyayari. Hindi ako ganyang klase ng tao. Huwag nyo nang isipin yon. Ayos lang. Tumutulong ako na walang hinihinging kapalit. Yan ang pagsisilbi ko bilang albularyo. Wika ni Mang Felipe. Manong, nakakahiya po kasi. Ginawa niyo ang lahat para alisin ang sumpa sa akin. Tapos hanggang pagpapasalamat lamang ang maibabalik namin sa'yo. Huwag po kayong mag-alala. Gagawan po namin ang paraan para makapagbayad sa inyo.
Wika ni Nanay Len. Mahigpit ang paghindi ni Mang Felipe ngunit ang mag-ina ang makulit. Ayaw umalis ng tahanan na hindi nakakapagbayad. Sakto naman na anihan na sa susunod na linggo, kaya't ito ang naisip ng binata. Tutulong sa paggapas ng mais at iba pang produktong sakahan ng matanda. Wala ding nagawa ang albularyo kundi pumayag. Sa pamamalagi sa tahanan ng matanda, napatunayan na sa kabilang banda, mali ang pagkilala ng mga tao dito. Oo, nariyan ang kagaspangan ng ugali, ngunit hindi maikakaila ang kabutihan ng loob. Nasaksihan mismo ni Rodel ang malasakit nito sa kapwa, lalo na kapag may pasyenteng isasalba. Lingid sa kalaman ng karamihan kung ano ang kayang gawin ng nasa larangan para lamang sa pasyente. Hindi lang karunungan ang binubuwis, kundi maging ang buhay. Isa sa nakakamanghang bagay kay Mang Felipe, hindi ito napapagod. Halos isahang buhat ang sako-sako ng inaning mais. Nagsimula sila na madaling araw. Gabi na natapos, ni hindi nga napansin na pinagpawisan. Ayusin mo naman ang paghawak ng sulo, bata. Madudulas ako nito sa'yo eh. Wika ni Mang Felipe, para maalis ang tingin ng binata. Pasensya na po kayo. Hindi po ba kayo napapagod? Buong araw ka na pong nagtatrabaho sa bukirin. Gabi na nga tayo nakauwi. Tapos ngayon naman, dediretso tayo sa susunod na gagawin. Hindi po ba uso sa iyong magpahinga? Tugon ni Rodel. Nasanay na lang ako sa ganitong buhay. Ganito na simula pa pagkabata hanggang tumanda. Nasanay lang ang katawan ko. Ikaw, baka gusto mo munang magpahinga? Mamaya po siguro, Manong. Nakakaya ko pa naman po yung antok eh. Siya nga po pala, sino-sino ba yung may-ari ng mga bahay sa paligid? Ilang araw na kami dito pero wala akong napansin na may ibang tao eh. Abandonado na po bang mga yan? Tanong ni Rodel. Tahanan na mga kapatid kong nauna sa kabilang buhay. Ako ang bunso, kaya ako na lamang din ang natirang buhay. 80 taon na rin ako, bukang malapit na ring sumunod. Tugon ni Mang Felipe. Nagulat ang binata dahil tama ang pagkakahula sa edad nito. Namangharin dahil sa kabila ng edad, hindi gaanong kulubot ang balat. Yung tipo na hindi tugma ang pisikal na anyo sa edad. Nagpatuloy sila sa trabaho. Tinulungan si Mang Felipe sa pagbabalat ng mga mais. Hindi na malayan ang oras. Napagtanto na lamang sa pagtilaok ng mga manok. Tumigil saglit para magpakulo ng tubig. Habang nagkakape, nasa labas ng bintana ang tingin ni Rodel. At hindi naglaon. Nagulat nang makita ang nilalang sa matayog na puno ng nyog. Tao, babae, umaakyat sa puno na pabaliktad ang katawan. Yun bang nauuna ang mga paa? Nasa hulihan ng ulo. Kinilabutan ang binata kaya't lumingon sa kinalalagyan ni Mang Felipe. Hindi kailangang sabihin dahil nakita rin ito. Yan ang tinatawag na balintutuwad. Uri ng aswang na nakabaliktad habang umakyat ng puno. Itunuring ng karamihan dito sa Leyte na isang alamat o kwento-kwento. Pero sa akin, lahat yan ay totoo. Yan ang ebidensya. Buhay na buhay. Ilang ulit ko nang nakita ngunit hindi ko kilala kung sino talaga yan. At isa pa, wala naman din akong pakialam dahil hindi ko nadinig na merong biktima rito sa lugar. Umaakyat lamang din sa puno
hindi lumalapit dito para maghasik ng dilim. Pagpapaliwanag ni Mang Felipe. Napatitig si Rodel sa kinaroroonan ng aswang. Ngunit kagad ding nag-iwas ng isara na matanda ang bintana. Nagbigay ito ng babala na kapag nakita muli ay huwag nang titigan, pansinin o kahit isipin man lang dahil malaki ang tsansa na mapapansin ito at baka maging biktima pa. Hapon na nang matapos sa pag-aalis ng mais. Mano-mano, kaya matagal. Ilang sako pa lamang din ang natatapos. Sa puntong ito, nautusang maghakot ng busil at balat papunta sa kabilang sitio. May negosyanteng bumibili nito para ipakain sa mga baka. Habang pauwi, may nakasalubong itong ale. Nakasalampak sa lupa. Nakasunod ang tingin sa binata. Hindi maunawaan ang emosyon ng mga mata dahil sa ilang ulit na pagsulyap na para bang lalamunin siya nito. Binilisan na lamang ang lakad hanggang sa hindi na makita. Subalit, kahit wala na ito, naroon pa rin ang pakiramdam. Napansin ni Mang Felipe ang pananahimik ni Rodel. Iniisip pa rin ng binata ang nakasalubong na babae. Kagad namang nagkibit balikat at sinabing baka guni-guni lang. Tumango na lamang ngunit gayunpaman. Duda ang albularyo. Napansin din na parang hindi nagsasalita ng katotohanan. Kaya ito na mismo ang nag-usisa sa sariling pamamaraan. Pinuntahan ni Mang Felipe ang negosyanteng pinagdalhan ng balat at busil ng mais. Wala naman itong kahina-hinalang napansin, maliban sa partikular na bahagi ng daan. Siya yung tipo ng albularyo na maaamoy ang natitirang bakas ng nilalang sa isang pwesto. Lalo na kung hindi pa masyadong matagal noong umalis. Hinimas nito ang lupa at saka tinikman. Kagad dinura ng malasahan. Sa kabilang banda, napangiwi si Rodel nang makitang tinikman ng albularyo ang lupa. May ideyang tumatakbo na sa isipan. Dahil ang pwestong yun, ang kinalalagyan mismo ng ale kanina. Lihim itong nagpasalamat sa mabilisang aksyon na matanda. Sumunod siya nang tinahak nito ang daan pauwi. Bago maghapunan, napansin ni Rodel na hindi mapakali si Mang Felipe. Panay ito silip sa bintana. Ilang ulit sinuri kung maayos ang pagkakasara ng pinto. May itak na nakasukbit sa tagiliran at ang agaw pansin ay ang kwintas. Isang bato na kulay lupa. Naku, parang nasisiraan ng bait yung kaibigan mong matanda na yan, oh. Tawagin mo kaya para sabay tayong maghapunan para isahang ligpit ng pinagkainan? Bulong ni Ima. Sinita ng binata ang kapatid. Tila may ideya na ang binata sa kinikilos ng albularyo. Kaso nga lang, hindi sigurado sa eksaktong dahilan. Gayunpaman, sumalo ito sa kanila. Naunang matapos si Mang Felipe, sa hagdanan ng kubo pumwesto ng upo. Hawak-hawak ang itak. Bumubukha ang bibig na para bang may binubulong sa hangin. At hindi nagtagal, dumakot ng lupa at tinikman. Nagmamadali sa pagsindi ng mga sulo. Itinarak palibot sa tahanan. Nagbaon din na matulis na kawayan. Ang kilos na ito ang pinagtataka ni Rodel. At isa pa, wala itong sinasabi sa kanila. Manong, magtatanong lang po sana ako. Ano po bang nangyayari? Bakit nagsindi kayo ng sulo palibot ng bahay? Ano po talaga yung meron? Tanong ni Rodel. Iho, siguraduhin mong nasa loob lang kayo ng kapatid at nanay mo. Ano mang ingay ang madinig mo mula sa labas,
Huwag mong papansinin. Huwag mong pakikinggan. Magbingi-bingihan kayo kumbaga. Huwag din kayong magbubukas ng pinto o bintana. Kahit boses ko pa ang madinig ninyo. Nagkakaunawaan ba tayo? Tugon ni Mang Felipe. Po, bakit naman? Ano po ba talagang meron? Yung aleng nakasalubong mo kanina, iyon ang balintutuwad. Sinabihan na kita na huwag mong tignan sa mata, huwag mong papansinin, pero sa nararamdaman ko parang lumabag ka. Hindi kita sinisisi. Nasaan yung tao kasi yung kaya marahil wala kang ideya? Tandaan mong mabuti ang sinabi ko. Sa loob na lang kayo. Magbingi-bingihan anuman ang madidinig dito sa labas. Hindi nyo kailangang magbukas ng pinto dahil ako mismo ang gagawa kapag tapos na ako. Babala ni Mang Felipe. Hindi nakapag-usisa ang binata nang isara na matanda ang pinto. Nanlamig ang katawan sa salita nito. Dali-daling tinipon ang kapatid at ina. Sa sala sila pumwesto. Sinabihan ang mga ito tungkol sa bilin ng albularyo. Wala nang nakapagtanong dahil natatakot. Katulad ng sinabi ni Mang Felipe, may ingay sa labas. Yung tipo ng ingay na unang pagkadinig. Kikilabutan pati ang iyong kaluluwa. Idagdag pa ang alulong ng aso sa hindi kalayuan. At dahil malakas ang apoy ng mga sulo sa labas, rumerehistro ang anino sa dingding. Maliban sa figura ng albularyo, meron pang isa. Isang babae na bahagyang nakayuko. Mahaba ang mako ko. Tumutulo ang laway. Magulo ang may kahabaang buhok. Kakaiba ang galaw. Tahimik na pinapanood ang tila palabas ng mga anino. Hindi man aktwal na nakita ang bakbakan. Sa pamamagitan ng rumerehistrong anino, may ideya sila sa kaganapan. Malupit ang galawan ni Mang Felipe. Hindi may kakaila ang bilis ng nilalang. Ngunit nauunahan ito na matanda sa lahat ng pagkakataon. Susugod pa lamang ito. Sinasalubong na ng pag-atake. Ilang ulit nagpaula ng kalmot ngunit lahat ng yon ay naiwasan. Nang humagupit ang mahabang dila, dito naisahan ng albularyo. Naguguluhan din si Rodel dahil ang dila nito ay hindi naman umaabot sa kinalalagyan na matanda. Ngunit base sa kilos, mayroong sumasakal. Hindi nagtagal. Iginalaw ng nilalang ang dila. Kasabay nito ay ang pagtilapo ni Mang Felipe. Sa puntong yon, kumatok ang nilalang. Tinangkapang gamitin ang boses ng albularyo. Ngunit walang nakinig. Walang nagbukas. Naging tuod na rin ang mag-ina sa labis na panlalamig. Hanggang sa lumakas ang kalampag na para bang tatanggalin ng pinto. Ngunit bago ito mangyari, nakaganti si Mang Felipe. Tumagos ang itak sa katawan ng nilalang. Kaso naibalik din sa pamamagitan ng kalmot. Gayunpaman, hindi yon alintana ng matanda. Sinaksak niya ng sinaksak ang nilalang at hindi naglaon. Nalupig din ito. Nagbukas ang pintuan. Bumungad ang sugatang si Mang Felipe. May bakas ng pagkakasakal sa leeg. Napuruhan ng kalmot ang balikat na umabot sa braso. Si Rodel ang nagsisilbing manggagamot alinsunod sa gabay ng albularyo. Sa kabutihang palad, naagapan naman, pinakuha lamang ng lupa. Binulungan ng orasyon at saka nilunok. Titig na titig ang binata rito. Nagtatanong ang mga mata kung paano makakagamot ang lupa. Nang mahimasbasan si Mang Felipe, pinagtapat ang bisa nito.
Mapag-usisa ang mga mata mo. Iho, mabuti yan. Dahil malalaman mo ang mga bagay-bagay sa tulak ng iyong kuryosidad. Napansin ko rin ang pagtatanong mo sa kwintas at sa pinagawa ko sa lupa. Tinikman, tapos ngayon nilunok. Ang ritual na pagtikim ay para malaman kung sino ang kaaway. Kung nandyan ba o palapit pa lang. Ang pag-ihip ng orasyon at paglunok ay nagsisilbing gamot sa espiritual na sugat at sa pinsala ng kaloob-looban. Lahat ng ito ay parte ng pamamaraan sa tinatangang kong gamit, ang mutya ng lupa. Ipinakita ito ni Mang Felipe, ngunit hindi hinayaang kunin ng binata o ng kapatid o ng ina. Itinuturing na sagrado kaya't pinagbabawal na mahawakan ng sino-sino. Tumitig lamang ito at nang magsawa na sa kakatingin, kagading tinago na matanda. Namangha si Rodel, hindi akalain na malawak ang kaalaman ng albularyo. Ang buong akalay hanggang panggagamot lamang sa barang ang alam. Yun pala, meron pang tungkol sa mutya at nakakapagtakang kilos sa lupa. Mabilis na gumaling si Mang Felipe. Ilang ulit ding nilapatan ng gamot at orasyon ang sugat sa katawan. At nang magawa ng kumilos, nagpaalam itong susuriin ang paligid kung may naiwan bang bakas ang balintutuwad. Hindi na nakasama si Rodel dahil hindi pumayag ang albularyo. Nalaman na lamang niya sa kwento nito pagbalik. Ang sabi, habang sinusundan ang bakas naabutan ito sa isang sitio kung saan meron pang kasamang kauri. Hindi inaasahan ni Mang Felipe na marami ang lahi. Ngunit hindi ito natakot. Nabigla lamang sa dami. Naghihingalo ang balintutuwad na nakalaban. Naghamon ang kapwa nito aswang, bagay na hindi inurungan. Nang magsimula ang aktwal na labanan, hindi nagawang makalapit ng nilalang. Dumakot ng lupa si Mang Felipe. Hinipan ng orasyon ang hangin sabay hagis dito. Nang tumama, naging tuod na lamang matapos maparalisa ang katawan. Kagad itong bumagsak. Hindi makapaniwala ang angkan. May humakbang para sumugod. Ngunit hindi pinigilan ng isang matanda. Malakas at malinaw ang bigay na babala. Ang kaharap natin ngayon ay isang malakas na antingero. Saksi tayong lahat sa ginawa niya sa kapatid natin. Kung susubukan niyo pang manlaban, hindi na lalayong uubusin tayo ng matandang yan. Kaunti na lamang ang lahi natin. Huwag na tayong mag-aksaya ng buhay. At ikaw, antingero, ipagpatawad mo ang kalapastanganan ng aking kauri. Wala siyang ideya sa ginawa niya. Ako na mismo ang makikiusap. Umalis ka sa lugar na ito at mananahimik na kami. Wika ng lalaking balintutuwad. Matapos ang kasunduan, nilisan ni Mang Felipe ang lugar. Hinantay na lamang din ng mag-ina na matapos ang pag-aani ng mga pananim. Ang tulong ang magsisilbing kabayaran sa paggamot kay Nanay Lena. Ilang araw ang lumipas bago umalis sa poder ni Mang Felipe. Ito na rin mismo ang umako sa gastusin nila pabalik ng Maynila. Bago ang biyahe, naglapat ng orasyon ang albularyo sa bawat isa. Layon na maiwan sa lugar ang anumang kababalaghan na naranasan. Naging epektibo naman ito. Dahil pagkabalik sa tahanan, tila ba galing lamang sa bakasyon. Naalala naman na pinagamot ang ina ngunit naging malabo ang tungkol sa balintutuwad. Ang humaplos sa puso ng binata ay ang pasikretong paglagay ng kakarampot na lupa sa bawat bulsa na sinuot nila noong pauwi.
Hindi inaasahan na ganoon kabuti ang puso ni Mang Felipe. Sinigurado nitong makakarating silang ligtas sa anumang banta ng panganib. At bilang alaala at tanda ng albularyo, itinago ni Rodel ang lupang yun. Sa napapansin ng binata, habang tumatagal, nagbibigay ng gabay ang lupa, lalong-lalo na sa kaligtasan. Magpasa hanggang ngayon, hinding-hindi niya malilimutan ang kwento ng bantog na albularyo sa Leyte na may tangan ng mutya ng lupa. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.